Dumating din ang pinaka-exciting part. Vacation started. Ay naku, B, ba't bagayan ang pakiramdam pag magbabakasyon? Napaka-excited. Excited pa sa pinaka-excited. Yesterday, dahil dito na tayo ngayon sa may Dubai Terminal 1. Hinatid kami sa aming pinaka-kinakusgan na pamangkin, si Inday Laura at Dudong Sande. Ito silang dalawa. Mamimiss daw nila kami. Gusto nilang iabot ang tanaw hanggang sa check-in area. They want to make sure daw na wala kaming excess baggage. Ganun. Para sila na lang daw ang magdala na extra baggage namin if in case meron man. Ganun sila ka-concern. Taray! Oh, nakaka-touch naman. Anyways, inagahan talaga namin pagpunta dito sa may airport. Terminal 1 dahil nga gusto pa namin magliwaliw sa loob ng airport. Ang bilis pala namin nakapag-check-in B at dito na kami papunta sa may boarding area. Tapos na pala kami nakapag-launch niyan, hindi ko na nakuna ng video. Nawala na sa isip ko, kakamadali. Paano? Naubos yung oras namin sa kakahanap ng free launch niya. Need pa kasi mag-download ng Mastercard chuchu na yan. Thanks God pa rin dahil na-avail namin yung free launch. At ang aga pa rin namin nakarating sa may boarding area. 3:45 in the afternoon. Dapat kasi before 4 p.m. nasa boarding area na kami. At hindi nagtagal ay pinapila na rin nila kami. Oo, kailangan natin pumila, day. Nasa dulo na kami, napang-iwanan kami. Ang importante lang din naman sa akin ang makasakay sa eroplano. Anyway, sabay-sabay din naman kayong makarating sa Pinas. Ana, at bago ka makapasok na eroplano, may magaganap pa na timbangan ng mga hand carry. Lalong-lalo pa pag napansin ng security airlines na tigdadalawa yung hand carry mo. Kaya ayun, dire-diretso yung pasok namin ni Lalabs kasi nga isa lang yung hand carry namin. Yung bit-bit ko na bag na yarn, kay Lalabs yan, ako nagbit-bit. Kawawa naman si Lalabs kung pagbibit-bitin ko pa, camera woman ko na nga siya. Ganun. Very good yung Cebu Pacific ngayon, B, on time. Kaya excellent yung rate nila for me. For me lang ha, hindi ko alam kung ilan ang rate nyo sa kanila. Hinahanap na ni Lalabs yung seat number namin, number 33. Sabi pa niya, hindi daw kami magkatabi. Niluloko lang pala niya. At nagpalit kami ng upuan ni Lalabs kasi gustong-gusto niya sa may bintana. Wala naman akong magagawa kaya pinagbigyan ko na. At ako naman sa may bandang gitna. Oh, ang hirap-hirap pa naman pag nasa sulok. Nakakadisturbo pag umiihi. Ayan, post muna si Lalabs habang hindi pa naandar yung eroplano. Excited na daw siya dahil hindi nga namin pinaalam na uuwi kami. Secret lang yung vacation namin dahil. Kaya ang laki-laki ng smile niya. Alam mo yung mapang-asar smile? Ganun. At malapit na kaming lumipad. Ayun, may mga paalala na ang Cebu Pacific. O siya, itigil mo na ang pagmamarites at tayo'y mag-concentrate dito para may alam tayo in case of emergency. Fly high, butterfly. Ayun, kanta-kanta muna si Dodong. Relax muna. I-feel muna natin, mems, yung pagtakbo ng eroplano. Parang car. Car talaga? Siyempre, nafe-feel ko pa yung gulong ng eroplano. Alam mo yung rough road? Ganun. Bye for now, Dubai. See you soon, Philippines. At habang nagsiserve na ng food yung mga flight attendant, kami rin ay makikisabay sa pagkain. Dahil nga hindi nag-order si Lalabs ng burritos, ayaw na niya ng burritos, arty-arty. Buti na lang nakahabol pa ako sa pag-order kanina doon sa may airport ng burger sa may McDo. Umorder lang ako ng 4. Bites na yun sa aming dalawa. Natutulog lang din namin kami sa eroplano. Ang poproblemahin lang namin, yung puwet namin. Nakakangalay kaya sa puwet kakaupo. 9 hours. Ayun, after 9 hours, tanaw ko na yung Pinas. Hello, Philippines! At bumungad na agad sa amin yung package. Nag-iisa lang din naman yung box namin. Tagal-tagal pa lumabas. Kaasar. Embier na, panlas na dumating yung bagahe namin. Paano ang aga-aga namin nag-check-in kanina sa Dubai? Kaya nasa sulok yung bagahe namin. What to do? Kailangan atayin dahil yun lang ang nag-iisang pasalubong namin. Pasalubong para sa mahal sa buhay. Ganun. Kung gusto nyo makatipid pala guys from the airport, at kung gusto nyo papunta ng Pasay, may shuttle pala papuntang Pasay Rotunda. Kaya yun na mismo ang sinakyan namin, makakatipid ka pa kaysa taxi. From Pasay Rotunda, sumakay na rin kami ng jeep papuntang 5-star bus station. Malapit lang siya kaso may dala kaming box, ang hirap bitbitin, ang bigat. Wala kasing gulong. Kaya ang smooth ng biyahe namin kahit wala kaming car. Ganon. 8:30 in the morning, bumiyahe na rin yung bus papuntang Mangaldan, Pangasinan. At dito kami dumaan sa may mataas na expressway, yung Build program ni Pangulong Duterte. Ay, parang saglit lang. Nasa tricycle na kami, day. At hindi kami nakilala ni Mami Milagray. Wala kasi si Papa, nasa bukid.